kamisis natin sa Cebu, Davao. Kapiya-kapipita sa mga kapatid nating Maranao. Marayaw, Maynaat sa mga taga-Sulu. Mayad nga aga sa mga taga-Aklan. Maayong aga sa mga taga-Romblon. Mapiya-mapita sa mga taga-Maguindanao. Budan, bigat na sa mga taga-Ifugao. Good morning sa lahat ng ating mga kamisis at kapatid sa studio at sa buong mundo. Dito sa Face to Face with Ate Coring, dapat updated din tayo sa mga ganap sa ating bansa. Walang t-shirt sa kalye, mga pasaway na manginginom at curfew violator. Nako, bawal yan! Kaya sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya, binigyan niya ng paliwanag ang Safer Cities Initiative. Welcome to Face with Ate Coring. Ito ngayon ang tanong, bago ang kriminalidad at saka mga pugante, ano ang eksaktong context nung pagpapatupad po ninyo nitong bagong panuntunan na curfew only for minors? Yes. Only for minors. 17 and below. Yes. Until 10 p.m. Yes. Ano po yung mga panuntunan? Bawal ang alin? Ano po kasi yan eh. Yung mga ordinances are 10 years old, 12 years old, na wala nagpatupad. So, nung nag-research ang team ko, nakita namin from Quezon City to Navotas to Pateros, existing na lahat yan. So, This existing ordinance, ibig Yes. sabihin, meron na talagang batas, hindi lang napapatupad. hindi lang pinapatupad. So, ang bansa na hindi nagpapatupad ng batas, anarchy yan eh. So, sabi ko, siguro panahon na ibalik na natin yung mga kalye sa tamang pamamaraan. Kasi, saka nakakita, parang halos legal na mag-inuman sa gitna ng kalye. Sigurado ko lahat sa audience na to. Di ba kayo nga yun? Di ba? Mas malakas uminom ng mga babae kaysa lalaki. Di ba pag pauwi kayo o pauwi mga anak nyo, marami dyan na naharas ng mga nangiinom. Di ba? But itong ordinansa na ito ay para sa menor de edad. Hindi lang yon, bawal ang public drinking, bawal ang videoke past 10 p.m., Okay. bawal ang minor de edad in the streets. It's actually taking back the streets na magiging public space na naman siya. So yung mga may edad na yung mga asawa nitong mga ito, Naku. na nasa kanto, nasa kalye, Yan, yung mga asawa nyo, umuwi na maaga ngayon, no? Nakakatipid pa kayo. umuwi Diba? ng bahay pero hindi natin alam kaninong bahay, Ay, no? no. Di ba, no? Oh. Okay, so sa inyong karanasan so far, gaano katagal na po ito implemented? 1.5 weeks. 2 weeks na. 2 weeks. Pero ilan na ang nahuhuli? 68,000. Pero buong Pilipinas yan, Buong Pilipinas yan. Buong Pilipinas na yan. Ini-implement na sa Cebu, ini-implement na sa Bacolod, ini-implement sa mga iba-ibang mga cities. So that was one of our questions. Metro Manila lang ba o ginagawa na sa buong Pilipinas? Metro Manila dyan was 25,000. Okay, so the whole until Mindanao. hanggang Mindanao. Paano yung mga bundok? Hindi, cities lang naman to. Cities. pa lang. Kasi Ayun. 80% of the crimes occur in the city. In the cities. So, iniinom namin yung mga cities muna. Pero yung anti-poor, nagkataon lang kasi na sila yung... Oo, doon kasi. Pero it applies kung mga subdivision to, Right. Kasi katulad ako, galing ako Cavite. Ang subdivision sa amin is half the population. Basta may nagkakaroke, nagiinuman sa kalye, tumawag lang sa 911. At within 5 minutes, magre-respond kagad ang pulis. Oh, so may 911 na pala tayo. Oo, Okay. 911 natin, nationwide yan. Nakagamit na ba kayo nun? Yes! 911. Yes! Pag nawawala asawa nyo, tumawag kayo sa 911. Correct. Correct. Sir, kahit exclusive yung subdivision, Yes. papasukin ng Yes, 911, kahit papapasukin exclusive. sila ng Yes. security. Kasi di ba minsan napakang tight ng security. Well, kung tight ng security, dapat security ang uhuli. Pero kung di kaya ng security, pulis ang papasok dyan. Uhuli. Sir, tanong po, for example, dun sa mga minors, kuwari na taon na lagpas 10 p.m., nasa labas pa, pero kasama yung mga guardians. Ayan, pwede yan. Pwede po. naman yan. Okay po. Pwede naman yan. Ano ang naghihintay na kaparusahan kung sakali? Maliit na fine lang naman yan. Depende kung recidivist, palaki ng palaki yan. Ang objective naman to is not to raise money. The objective is to teach civility and the rule of law sa buong Metro Manila, sa lahat ng mga cities natin. Ayun ang kulang sa atin nawawala yan So, binabuti na namin na higpitan ng konti. But, siyempre, may pagkakamali, katulad yung nahuli na nagsisemento sa harap ng bahay.
I take full responsibility for that because my instructions were not clear enough sa mga pulis. Okay. Kasi bakit nakahubad? Kasi ang init doon sa Addition Nagpapalako, Hills. oo. Ang mga naka-deploy dyan, yung mga junior police. So medyo bibo pa, yung ganado pa, hindi pa masyadong experienced. I should have been more clear with my instructions kung sino dapat. Ayun. So pupuntahan ko malapit na, pupuntahan ko na si Manong at hihingi ako ng pasensya sa kanya. Right. And I gave instructions sa command conference namin na show a little bit more compassion. Hindi ibig sabihin na ipapatupad natin to, na to the extremes gagawin nyo. Okay. Diba? So, it's... Pero yung mga fine, implemented na yon or hindi? Meron na ngayon. Hindi naman kalakihan, but it's necessary to put a disincentive into their behavior. Dapat lang naman kasi kung hindi, mapupuno lahat ng preso yan. nyo. Oo, mapupuno yan. So, ang madalas naman dyan, pag mahuli sila, ang mga asawa pupunta Sila susundo di ba? Mga bata, di ba? Unless mga nanay ayaw na pupunta. talaga nila, mga mister nila. Huwag nyo nang tubusin. Oo, di ba? Oo. Diyos ko, lagi ka lang nasakit ng ulo, tsaka na lang, libre pa pagkain mo dyan. O, di ba? Hindi na kita yung luluto. Parang ikaw yung... Parang asawa mo gusto mo pa huli Kumain naman ang asawa ko, sinusundo nga ako nun gabi-gabi. Sir, marami nang pinagdaanan niyang si Laila. Marami na? Oo, Okay, kaya sabi okay. niya, tigilan na natin ang fashion, mag-duster na lang tayo araw-araw. Pero dapat naka-heels. Oo nga. So, sino sa inyo ang may karanasan? Sige nga, Ate Ryan. ko rin, ito po si nanay nakausap ko. Nakwento niya po sa akin kanina hanggang ngayon hindi pa niya nahanap yung anak niya. De, joke lang. Pero nahuli na po. Nahuli na. Oh, ano nangyari, Nay? Po, na-curfew po yung anak ko po, alas 10 na po. Bali, may sinusundan po kasi silang bata na kapitbahay po namin. Ngayon po, hindi na po nila alam yung oras na napunta po sila sa ibang barangay. Hindi po nila alam na sobrang higpit na po ngayon. Pagkahuli po sa nagkaisang nayo na barangay, tinransfer po sila sa barangay po namin. Ano po, alauna po, bali nalaman ko na po, alas 4 na po ng umaga po. Ganon. Nandun lang siya sa... Biro mo, alauna ng umaga, yung bata nasa labas pa, di ba? Bali, diba? alam Ilang po, taon na po yung anak nyo? 15 years old po. Di ba? Oh, dapat nasa bahay na yan Di ba? So, kayo ba natuwa na nahuli siya o na naibalik sa bahay niyo ng ayos? Ano naman, maayos naman po para sa akin po, mas okay na po yung gano'n para madala rin po yung bata. Oo. Yung bata hindi na lumalabas. Ngayon po, hindi na po. Wala na. Okay na po. Oh, kita mo na. Kita mo, ma'am? Oh. Di ba? Ako, I agree. Oo. Me, I agree. Oh, ano? Ikaw. Ito na ba? gusto mong salita. Kumakayog-yog, para buong kaluluwa ko. May tanong, kontrobersyal, Oh, para sige. kay Sek. Oh. Ate. Sek, ano naman yung type mo sa mga babae? Magpapahuli po ba kayo? Nakita mo ba ang karinig? Ano to? Ate ko rin, magkakaroke po siya ng 11. Ang controversy. Iisa lang minahal ko buong buhay ko. Wala ka ng pag-asa. Walang-wala. Huwag naman yung mga tanong na ganun, di ba? Kaya nga Alam nyo, ang titigas ang ulo nyo, hindi yan ang topic natin Hindi daw kasi kasama sa curfew yung mga kinikilig kay Sek, kaya ano? Ayan na. Mga kamisis, tandaan, ang ligtas na komunidad nagsisimula sa bawat isa sa atin. Kahit anong batas ang umiral, kung walang disiplina sa sarili at sa tahanan, walang pupuntahan. Maraming salamat, Yaya Vicente, John Vic Remulla. Grabe! Hoy, ikaw may kap-kap ka pa, ha? Iba ka, ha? Para sa siksik, liglig at umaapaw na public service, inimbitahan din natin si MMDA Special Operations Group Task Force Gabriel Go upang ipaliwanag ang mga dapat at hindi dapat sa kalsada. Ano ang pinakamadalas na violation? Well, marami po yan, Ate Corino. Actually, it depends. Pag mga nakamotorsiklo, usually ang mga reasons yan or mga violations, hindi naka-helmet, maling helmet ang gamit, at ang pinaka-common, dahil dyan lang, nakatsinelas. So that's one of the most common violations. Nakatsinelas habang nagmomotor. Yes. Actually, pinagbabawal po natin yan. Not only because of the law, but syempre, andyan din yung safety measures na bakit siya pinagbabawal. Dahil pag kayo po ay na-aksidente at walang proteksyon ng inyong mga paa, worst comes to worst, hindi lang po sugat yan. ang abutin niyo. Oo. So,
Ano ang susunod na pinakamadalas? Illegal parking. Illegal parking. Ayun. Yung mga tipong may nakalagay na no parking, nakaparada pa rin sa ilalim ng signage. Okay. Pero nakikita namin yung mga post mo. Ang bait mo naman. I mean, matindi ka, syempre, pagsasabihan mo. Pero mabait ka pa rin, ano? Well, alam nyo, enforcement kasi, no, pagdating sa pagpapatupad ng batas, parang libro yan, nakasulat. Walang emosyon, walang puso, ika nga nila, no? But then again, it's up to the implementor. So, syempre, ang approach po natin, sabi ko, hindi na uubra eh. Yung ticket ka ng ticket dahil magagalit at magagalit ang tao eh. Hindi nila maiintindihan. So, sabi ko, this time around, kailangan nating haluan ng konting emotions at konting humanitarian, pagkatao, yan. yung pagiging makatao natin, no? So, ipatupad natin ang batas, but at the same time, we have to be humanistic. Paano nga ba na siya ay dapat kamay na bakal na nanguhuli ng mga matitigas ang ulo, pero namimigay siya hindi lang ng helmet, pati rubber shoes, kuminsan pati laruan ng bata. Kasama pa rin natin MMDA Head for Special Operations, Gabriel Go. So, gaano na po kayo kaabonado? Well, I'm just lucky, no, na meron tayong mga kaibigan who appreciate what we do and they support what we are doing. Kumbaga, advocacy natin. So, nagdo-donate din sila? Yes, meron mga nagdo-donate, meron mga nagbibigay, but sometimes, part of public service yung community service. So, syempre, tulad nga ng mga bata, minsan nahuhuli natin, hindi naman lang gaano naiintindihan pa ang batas. So, it's a part of our enforcement style na hindi matakot ang mga tao. Kasi usually, pag sabing huli, andyan na si Gabriel Go, naku, takbo. This time around, naiintindihan. So, ayaw nating matakot ang mga tao sa atin. Ang gusto natin is maintindihan and they appreciate kung ano yung mga tama at dapat itama natin sa kalsada. At napapaliwanagan pa ninyo. Yes. Ayun. Yung pinakamaraming views mo, anong eksena yon? I think the most recent siguro yung may hinuli kami na napansin ko hindi niya gaano naiintindihan yung pinapaliwanag ko. It's because of language barrier. So, meron po kasi tayong, syempre, mga kababayan natin, we are a multicultural na bansa eh. So, may mga Filchay, yung iba naman po, meron syempre mga ibang lahi. So, natsempoan namin, yung hinuhuli namin, matagal siya din sa Pilipinas. Unfortunately, yung mother tongue niya is Chinese, Mandarin. So, nung napansin ko, sabi ko, mukhang kailangan ko na siyang kausapin. Kasi mostly, pag nasa kalsada ako, ang gamit ko talaga Tagalog. Tagalog, English. But this time, sabi ko, hindi kami matatapos. Kailangan mapaintindi ko sa kanya kung ano yung gusto kong i-explain. So, doon po, nag-Chinese po ako. Ayun. And Nagkaintindihan na kayo? Nagkaintindihan po kami. Ayun. Tinanong pa niya Ate Coring kung anong klase, kung Hokkien o Mandarin. Yes. Ayun. O at least multilingual. Pwede na rin po ang Spanish because I have another, I took a foreign language of Spanish. Oh, wow. Ray Laila, ang sabi ng ating mga kamisis. Eto Ate Coring. Hindi po ba ninyo hinuhuli, sir, yung mga ganyan ng hairdo? Hindi ba? Pag si Laila po, pwede po natin huliin. O ano po ang ating tanong? May tanong lang po ako. Bakit po agad sinasakay sa sasakyan yung mga vendors sa kalye? Bakit po hindi muna tanungin kung abisuhan po, gano'n? Actually, ma'am, no, meron po tayong proseso na tinatawag natin, nagko-coordinate po tayo. But balik po muna tayo kung bakit natin tinatanggal at kiniklear itong mga vendors or mga illegal obstruction sa bangketa. Kailangan po natin intindihin ang mga sidewalk ay ginagamit po para malakaran. Isipin po natin ang ating mga anak na naglalakad araw-araw at sila po ay mapipilitan maglakad sa kalsada kasama ang masasakyan. So, napakadelikado. But then again, yung pagkiklear po natin ng mga illegal vendors or obstruction, binibigyan pa po natin yan ng unang pagkakataon. Pinapaliwanag po namin na kailangan yung alisin, bakit kayo bawal, at binibigyan namin sila ng option na baka maaari po doon po kayo magtinda sa looban or maaari po baka meron naman kayong pwesto, wag na kayo mag-extend. Sa pangalawang beses, pag bumalik po kami, nagkukumpiska na po kami. Pero mahigpit ko pong pinagbibilin sa ating mga clearing team, huwag na huwag niyong kukunin ang mga paninda. Dahil ito po ay may puhunan.
Naiintindihan ko po yan. That's why mahigpit po ko dyan. Pag nakita ko may paninda, talagang pangalawang beses, pangatlong beses, ma'am, ate, tanggalin po natin yung binebenta nyo. Tatanggalin ko na po yung naka-fix na cabinet nyo o yung Ayun. mga lamesa nyo. Pwede po ba mag-angkas ng aso? Well, ang aso naman po, pwede naman Pwede po. Wala naman. namang batas na Okay. nagsabing bawal. Kasi marami na ako nakikitang ganyan. Menor de edad, yung batang paslit. Bawal po. Bawal. Yes, meron po tayong Child Safety Act when it comes to motorcycle riding. Okay. Na pinagbabawal Ilang taon dapat? At least po ang bata ay dapat abot po niya yung tinatawag na foot peg sa likod. Kailangan abot Yes. niya yun. Kahit 2 years old na po yan, 3 years old, pag hindi niya abot, bawal po yan. Okay. Bawal din po ba yung driver na pinahihigpit yung yakap ng babaeng maganda? Well, Ryle po pangalan, Ryle pangalan. kung may consent naman, why not? Pero yun nga lang po, syempre tulad po ng mga tinatawag nating mga TNVS riders o yung mga yung sinasakyan natin na hindi naman natin kakilala, dapat meron pa rin po tinatawag na respeto. Dapat lang. Okay. So ano bang mensahe ninyo sa bawat Pilipinong araw-araw nakikipagbuno sa traffic? Well, as always naman, no, ang aming gusto lang namin mangyari is maging maayos ang ating lansangan. And it's not just about pinapatupad namin ng batas. Ang gusto natin dito is may maayos, order, disiplinado. Bakit? Kasi pag maayos at in order ang ating mga kalsada, maraming sangay ang pwede nating ayusin. Ekonomiya natin, mawawalan tayo ng syempre traffic, mababawasan ang travel time natin, mas may productivity tayo. At syempre, kung may disiplina, may respeto sa bawat kapwa natin, mabilis ang progreso. Correct! Ayan! Maraming salamat, Sir Gabriel Go! At hindi pinaligtas ni Sir Gabriel Go ang opisina ng TV5 sa pamimigay ng helmet. O mga mamis, may tanong po ako sa inyo. Lahat po ba nagbibisikleta? O lahat nagbibisikleta. Alam naman natin, wala naman talagang batas na sinasabi pag nagbibisikleta kailangan mag-helmet. Ang tanong ko sa inyo, bakit ina-advise na pag nagbibisikleta, kailangan ng helmet? Ay, wow, mga best Ang bilis niya eh. Sige nga. Parang unang-una for safetyness ng, alam ba, magkakapit ka ng estudyante. Hindi lang kapakanan mo, pati syempre yung bata ang ihahatid mo. Ayun. At dahil dyan, ito sa'yo. Ayan, may bago ka lang. Kasya ba? Oh, bagay. Ganda! Congrats. Gamitin ha. O, wag mong gagawin, ay ate, halika na. Wag mong gagawin ano. Ay, pero sana wag mong ganito gamitin, no? Meron ba na kapatid? Pag ginawang bag, di ba, Sir Gab? Wag mong gagawin ganon, Oo, tapos diba? nandito ang ulam. Tama, di ba? Okay. Mula sa helmet na pangproteksyon sa kalsada, proteksyon naman para sa karapatan ng LGBTQIA+ community ang pinagkwentuhan natin. Kasama ang first transgender congresswoman, Geraldine Roman. Sa totoo lang, ano bang pagkakaiba? Pare-pareho naman tayong tao na may utak. Yun na nga, sana ang laging inaalala ng sambayan ng Pilipino na kung ano man ang iyong kasarian, whatever your sexual orientation o gender identity, tayong lahat ay tao. At dapat ang tinitignan natin ang kakayahan nating mag-ambag sa lipunan. More than yung aking kasarian, kung ano man ang mga detalyeng iyan. Ayun, tama naman yon. Okay, nandito ka ngayon dahil nasa nabalitaan namin na mayroon ng bagong batas, no? Itong batas na nagbibigay karapatan sa partner ng isang LGBTQIA+ sa ari-arian. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Is this something good or is this like a veil na parang kulang pa rin? Napapanahon na. Actually, itong merong mga panukalang batas ngayon sa 20th Congress na nagpapanukala na mga nagsasamang couples na same-sex ay maaaring magmana kung sakaling may nangyari dun sa isa sa kanila, no? Pero ito ay nakabase sa isang desisyon ng ating Korte Suprema. In-interpret nila ang family code to allow same-sex couples to inherit kung sakaling kinuha na ni Lord yung isa sa kanila. O, palagi ko makatarungan lang to sapagkat alam nyo naman, maraming mga couples ang matagal na nagsasama at nagpundar ng ari-arian Na magkasama? na magkasama. Hindi naman makatarungan kung mawala tayong batas o dalawa ng interpretasyon ng Supreme Court ay
automatic mapupunta doon sa biological family noong Right. isa sa kanila, no? So, I think napapanahon na ito, Corina. Pero sino-sino ang eligible? Halimbawa, 3 years ago, Raymond Isaac, my friend, had just been married, actually abroad, pero matagal na silang nagsasama. And then, walang karapatan yung spouse doon sa lahat ng naipundar. So, meron bang prescription period who is eligible? Well, kung mapapatunayan na matagal silang nagsasama, estable ang kanilang relasyon, marami silang napundar, silang dalawa, at masaya naman yung pagsasama nila, they are eligible for this. But of course, kailangan natin ng isang batas talaga sa Kongreso. But at this point, wala pang napapasa. Ito ay isang panukalang batas pa lamang at pinaglalaban naman ng mga kasapi ng 20th Congress. Okay, you mean this, what we're talking about now, hindi pa siya batas? Hindi pa siya batas. It's hindi just pa. an interpretation by the Supreme Court. Natutuwa nga ako sa Korte Suprema, kudo sa ating mga justice ng Supreme Court na malawak ang kanilang pangunawa. Na kahit walang batas, in-interpret nila ang isang artikulo, isang provision ng Family Code na mag-i-include ng same-sex couples sa usapin ng pagmamana ng ari-arian. Ayun. At meron ba namang kumikilo sa Kongreso para ito'y maging batas na? Meron. Sana. At sana natututukan. Ano? Oo. Alam ko naman, maraming usaping mas mainit ngayon sa Kongreso, pero not as urgent, maybe. Ayun. Okay. So, nandito si Ella, kinatawan ng komunidad, no? Grassroots level. Ano pa ba yung sobrang kulang pa sa batas? Alam mo ngayon kulang na balitaan, ang SOGI bill ay 26 years old na. 26 years old na pero hindi pa umuusad. Ano pa ba ang kulang sa batas? Actually, ang kulang sa batas talaga sa atin yung talagang yung SOGI bill talagang mas maipasa ng todo kasi we really need a national law para meron kaming gabayan sa baba pagdating sa mga batas. Kasi ano bang meron sa SOGI bill para lang naintindihan ng lahat? Ito po ay karapatan, pantay-pantay karapatan ng bawat LGBT. Actually, hindi naman kami nanghihingi ng higit. Ang hinihiling lang namin ay yung pantay na karapatan para sa amin. Ano pa bang hindi pantay kung... For example, sa 4 na aspekto lang to, main aspects no, ng SOGI bill. Kasi madalas pinagbibintangan nitong SOGI bill na ito daw ay same-sex marriage. Mali po yun. Sinasabi nila ito daw ay gender recognition. Hindi po tama yun. Sinasabi ito rin ay pag-yurak sa religious freedom ng ibang Pilipino. Hindi po rin tama yan. Ang SOGI bill ay simple ito, equal opportunities, pantay-pantay na pagkakataon para makapagtrabaho, tumanggap ng serbisyo mula sa pamahalaan, makapag-aral, gumamit ng mga pampubliko, mga establishmento nang walang diskriminasyong nakabase sa iyong sexual orientation or gender identity expression. Ayun. So bakit ayaw nilang ipasa? Ano sa palagay mo? What's your opinion? Bakit hindi makausad-usad yan? Ay nako, Corina, Kapitana Ella, ang problema talaga masyadong maraming taong sarado talagang utak. Ganon? Akala mo pinanganak nung medieval times pa? Ganon? Ayaw umusad. At saka, alam mo, mahirap kalabanin din yung tinatawag nating bigotry, yung walang basihang galit, o puot laban sa mga LGBT community. Sabi ko nga, malungkot dahil mga taong ganito usually come from the very conservative religious sectors. Minsan pa nga, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos to justify ang kanilang pagdidiscriminate o ang kanilang galit sa LGBT community. Eh, hindi naman tama yon. Hindi tama kasi lumalabas, parang ito'y karapatan lang para maging pantay-pantay tayong tao. Hindi naman ipinapantay, di ba, ang babae at lalaki na di ba, yung kanilang interpretasyon. Okay, so Ella, bilang isang kauna-unahang nahalal na trans woman sa barangay, paano nangyari yon? Actually, hindi ko din ina-expect. 4 kami doon na naglaban no, sa barangayan. Hindi ko naman ina-expect na pagkapanalo ko na marirecognize ako ng City of Manila as the first transsexual elected po ng barangay in the city. So, hindi ko naman po inilaban na dahil beke ako. Kasi sa politika, madali na maging politiko. Basta alam mo yung kung ano yung tama at mali. Ayun, okay. So, kailangan talaga magkaroon ng representasyon, di ba? Yun ang kulang natin eh. So, ito na plataforma mo.
Masyado pang maaga. Okay, marami pong salamat sa inyo. Thank you, Ella. Thank you so much. Mahirap ang trabaho ng isang ina. Kayo dito, asikaso dyan. Kaya dito sa Face to Face with Ate Coring, bibigyan natin si Catherine, Rochelle at Mary Joy ng pangmalakasang makeover sa type mo ba, Nay? Isa lang naman ang type ng gulay vendor na si Catherine. Gusto ko po sanang magpaayos po sa darating na graduation para sa kanila. Para meron naman akong ma-present na confidence. Para pag nakita ko ng mga anak ko, ma, ganda mo. Wow, exciting! Ano kaya ang itsura ni Catherine? Natatandaan ninyo ang itsura niya, di ba? From this... Oh, eto na si Catherine! Halika na! Wow! Bababu! Meron pa talagang trampa! Talaga naman, Nanay Catherine. Oh, so type mo ba ito? Okay ba sa'yo, Nay, ang iyong naging itsura? Opo, type na type ko po ang aking itsura ngayon. Nagulat ba yung anak mo sa itsura mo sa graduation niya? Yes po, tuwan-tuwa po yung mga anak ko po sa akin, lalo na po yung nag-graduate po. Talaga? O hindi ba? Gaano katagal nagtitinda ng gulay? Since 2019, pandemic po, at saka ngayon, 7 years po. Anong klaseng gulay yan? Mga sari-saring gulay po, madam. Okay. Ay, Saan mo kinukuha? Tapos saan mo nilalako? Saan mo kinukuha? Sa Balintawak po. Balintawak. Balintawak Tapos? po kami namimili ng tapos binibenta po namin. Doon po mismo sa lugar din po namin. Which is where? Sa Cruz Naligas po. Mismo. Uy, malayo QC. Balintawak, QC. Opo, Di ba? opo. So, gaano katagal mo nang ginagawa? Matagal-tagal na po. Bata pa po kami. Maliit pa Talaga? lang po kami noon. Nanay ko na po nag-umpisa noon. Ikaw ay isang single mom. Yes po. Ilan ang mga anak mo? 5 po. 5! Ano ang masasabi mong mensahe sa mga nanay na naghihirap, ginagapang talaga ang pag-aaral ng mga bata? Yan po. Ang masasabi ko lang po sa mga single mom na katulad ko, maging matatag lang po kayo sa hamon ng buhay, maging masaya, lalo na magpasalamat po kay Lord. Yun lang po ang ating lakas. Tapos, maging masaya kapag healthy ang nanay, happy ang kids. Ayun! Mabuhay ang gulay! Pampahealthy ng nanay! So, Nanay Catherine, para may masuot ka din, eto ang regalo namin sa'yo. Face to face with Ate Coring. Kwento natin live, kwento niya rin. Salamat, Nanay Catherine. Saludo kami sa'yo sa paggapang mo sa kabuhayan ng iyong mga anak. Huwag kayong titigil, dapat magkolehiyo, okay? Appear tayo dyan. Ayan. Thank you po. Kung si Catherine ay nagpaganda para sa graduation ng anak, iba naman ang game plan ng isa ring single mom na si Rochelle. From this to this, Rochelle! Ako dito. Wow, ang laki ng diferensya. Ang hair, Yes po. Oo, gano'ng katagal naman ginawa yan? Saglit lang naman po. Saglit lang naman. O ano, kumusta naman? Kailangan makita ka ng ex mo. Ay. Di ba? Hindi na. Kailangan Okay lang naman po. Kailangan makita ka ng ex mo dahil ang pinakamagandang ganti ay yung magandang buhay at kagandahan. Yes po. Di ba? Totoo yun. Pwede ba Okay. pangalanan? Ha? Joke lang. Ano yun? Ano yun? Pangalanan. Oh, kailangan daw pangalanan ano mo. po, si John Ray Movil. Ay, si John. Si... Hindi po si... John Ray, huyo ka ngayon! So, single mom ka ngayon. Ilang taon ka ng single mom? ano po, 2 years na po akong single. 2 years. Okay. At bakit naman nakipaghiwalay si partner? Ano po, kasi mayroon po siyang ibang kinakasama po ngayon. Ay! Third wife po. Third? Opo, kasi ako po yung second wife lang po ako. Kasi po yung original po, kasal po kasi sila doon. Pag ginawa sa una, gagawin din sa'yo. Sabi nila, hindi ko lang alam kung totoo yun. Oh. Pero, ilan ang anak?
Dalawa po ang anak Dalawa. ko, lalaki at babae. Hindi mo naman pinagsisisihan. Hindi po, blessing po sa akin dalawa. Pero kung ganyan parati ang ayos mo araw-araw, baka magkaroon ka na naman ng bagong aakitin na walang kwenta. So, piliin mo na kung kanino ka na naman papatol. Opo. Hindi ba? Kailangan naman may trabaho. Yes po. O ano pa? May nagchismis sa akin na dalaga ka pa lang, gusto mo nang makabisita sa parlor. Yes po. Wish granted yan, ha? Opo, ma'am. Face to face, buhay ang atin. Kapatid, ito'y para sa atin. Salamat, Richelle, at magpakatatag ka, Yes po. maganda ka, Opo. mahusay kang ina. Pumili ka ng mas maayos next Yes, time. ma'am. Okay, pahalagahan natin at ibigin ang sarili. Tama. Thank you po, Ate Coring. Maraming salamat. Ang labandera at mangangalakal na si Mary Joy naman, never pang naranasang magpasalon. Pero eto na ngayon, ang nanlalaban na beauty ni Mary Joy. At eto na ang ating ka-misis na si Mary Joy Rivera. Wow! Oh, di ba? Wow! Para kang Donya sa teleserye. Mary Joy, type mo ba, Nay? Oo naman. O ano ba ang nangyari? Bakit dati ganun ang buhay mo? Naghiwalay na ba kayo mag-asawa? Hindi po. O hindi na papag-usapan natin siya dito nang nalalaman niya? Opo. Alam ba niya na dati siyang alcoholic? Opo. Pero ngayon hindi na. Hindi na po. Okay. Ibig mo sabihin ngayon ka lang nakapagpa-makeup, Opo. nakapagpa-parlor na ganyan, Yes nagsuot ng ganyang klaseng queen. Oo. Hikaw? Yes. O palakpakan naman natin itong si Mary Joy. Ano ang masasabi mong pinaka-mahirap na dinanas mo? Ayun po talagang Kasi yung... may mga pagbubugbog daw. Opo. Anong nangyayari? Talagang violente po kasi siya pag nakakainom na po talaga siya. Pati mga anak po namin, Ay, nasasaktan. nasasaktan niya po. Bakit daw? Pag gumising siya sa umaga, hindi na niya maalala. Naalala niya po yun, ma'am. Meron talagang Oo. galit sa katawan. Oo, kumbaga sa ano. Iba kasi ang ano ng alak pag nasa ano, kumbaga sa ano. Yun, ano na talaga sa utak niya. Kumbaga sa ano, parang nasisira na yung utak Oo. niya. Kumbaga. Ano naman ang message mo, Mary Joy, sa mga kapwa mo, asawa at ina na nakakaranas ng ganyan? Ang daming ganyan. Di ba? Yung mga asawa na lasenggo, nananakit, hirap na hirap ka na sa paghahanap buhay. Ano ang payo mo sa kanila? Kumbaga sa ano po, huwag po nilang hayaan po na maabuso po sila ng kanilang mga asawa. Kumbaga sa ako po kasi, ma'am, kumbaga sa pinabawsi ko po ang asawa. Pinabawsi mo siya. Opo. Kita mo, magagawan mo ng paraan ang sarili mo. Hindi ba kailangan ikaw talaga ang gumawa ng paraan? O nung nabawsi, hindi naman siya nagalit sa'yo? Hindi po. Doon po siya nagbago. Doon na siya nagbago. Opo. O, palakpakan natin ang asawa ni Mary Joy. Wow! So, ulirang asawa na. Paano umiiwas sa inom? Hindi na po talaga, ma'am. Kasi ang kumbaga sa ano, kontrata po namin yun na kasunduan po namin na once nag-alak ulit po siya, lalayas na po siya. Maraming salamat at dahil dyan, nako, maliban sa iyong experience, meron pa tayong regalo para sa'yo. Face with Ate Coring. Kwento natin ay... Congratulations at naayos mo ang buhay mo dahil nanindigan ka. Maraming salamat din po sa inyo sa programa niyo po. Maraming salamat. Kayo po Lahat ng aspeto sa buhay gusto naming makatulong. Kaya pagdating sa self-love, of course, nasa listahan yan ng alagang Ate Coring. Ano pa nga ba ang paborito nating pagandahin? Di ang ating mukha. Para mas malinawan tayo tungkol sa skincare at yung mga bagay na wala ng kapag-apag-asa talaga, huwag na nating ipilit, Doc Kat, ano-ano yung mga yon. Dito naman sa talagang mga kababaihan natin dito. So, ano ang gagawin nila? Talaga bang kailangan
Huwag kang humarap sa araw. Ang lungkot naman nun. Actually, Ate Kay. Ate Kay, okay. Ang mas gusto ko po talaga, for you guys to be able to know your skincare, you have to know your skin type. Di ba po, yun talaga yung pinaka-basic. So we have 5 skin types. We have the normal, combination, oily, dry, and sensitive. Para po tayo, para malaman natin kung ano talaga yung proper skincare. Okay, So you have to normal, identify. combination, Yes, dry. dry, oily, And sensitive. and sensitive. So for Okay. you guys to know, you have to know your T-zone. So yung T-zone, literally yung forehead, and then yung sa nose. Bakit yun? Kasi dito talaga pinaka nagsasecrete ng oil. Kaya doon natin malalaman. So for normal, technically, Ate Coring, ito yung mga ang tawag ko dito mga anak ng Diyos. Ito yung mga barely visible pores, ang ganda, walang redness, makinis. So yun po pag normal. And then kapag dry, ito yung second type. So ito yung mga technically, 'di ba yung T-zone, dry na dry yung sa cheeks tapos stretchy yung pakiramdam natin. May makikita ka din na flakes doon sa ibang area. And then, oily, yun yung pinaka-common sa Filipino. So, yun yung mga pang-teenager. So, dito mo makikita yung pimples, blackheads, comedones, enlarged ang pores. And then, yung fourth, sensitive. So, pag sensitive ka, ito yung mga suki ng derma na tinatawag ko. Madalas magkaroon ng rashes, kahit anong ilagay, namumula, mabilis mamula, kahit ma-expose lang sa araw, uminom ng konting alak, namumula po talaga. And then lastly, yung combination. So, oily here and then dry sa cheeks. So, yun yung skin type. You have to know, Ate Coring, para po malaman natin yung proper skincare. Doon ako iikot. So, dapat, you can identify your skin type. Ayun. So, okay, sabihin na nating all of the above sila. Ano ang dapat ginagawa parate, lalo na kung ikaw ay 30 and above? Pag 30 and up, actually, ang very basic, you have to cleanse thoroughly. So, yung una, di ba? So, depende sa skin type nga. Again, kung kunyari oily, so bar soap tayo. Kapag dry, liquid wash. You always have to tone. So, using yung mga proper toners like salicylic acid. Importante ba talaga yung toner na yan? Yes. Because number one, di ba, nag-wash ka ng face. Pag ka-wash mo, dapat mabalik yung pH level. So, ang ginagawa nun yung toner. And of course, kapag, lalo pang matanggal yung mga impurities. Kunyari, lahat tayong girls mahilig mag-makeup. So yun, nalilinis lalo. And then may anti-inflammatory properties. Pag morning ganun, very important sunblock. Kahit anong skin type, sunblock or sunscreen is very, very important. Yun yung technically, kapag nagsa-sunscreen ka, yun yung protection. Very, very basic. So whatever your skin type, you really have to apply sunblock. And then at night, depende rin sa skin type. Pero most common, you have to moisturize. I'm sure everybody knows yung pag-moisturize ng skin Naku, alam nyo ba yung moisturizer, mga nanay? Through creams, serums, yan ang mga sikat na sikat. Hindi po ba dapat sa morning po yung ano? Depende sa skin type. Okay So po. for example, kung oily ka, okay na sa akin yung sunblock, yun na yung moisturizer mo. Kasi we live in a very humid country. So talagang nakaka-oily lalo kapag Ayun. nag-ano ka. So hitting 2 birds with 1 stone. Ayun, ang importante. Uy, sumubok na ba kayo ng K-Magic Beauty Essentials? Di ka nagbigay Kung ng mabibigyan sample, ko. Ate Coring eh. Bibigyan ko kayo ng sample. Okay. Meron akong cleanser, meron akong toner, meron akong skin cream. Ayan. Sa Lazada at Shopee lang po. Ayan. Diyos ko, nagano pa, di ba? ikaw magdi-deliver Ate Coring, baka kailangan mo na ng taga-benta. Oo Akala ko nga. kailangan mo ng model. Tama. Okay. Ano ang mga tanong ng mga misis? Ate Coring, ang question ni ate. Kasi mukhang problemado siya sa kanyang mga dark spots. Oo, namumula siya. Doktora, at tanong ko lang po sana kung anong solusyon po sa akin dark spot at yung mura lang po sana. Okay. Yung sa? Mura lang daw sana. Mura lang sana. Para parehas sa... kami, Ate Coring, parehas kaming beauty poor. Ganda lang ang yung meron. melasma. Walang pera. Meron din ako niyan. Mukhang very red po kasi kahit from afar nakikita ko po. Ano po yung mga previews na nilalagay? Yung pong beauty ball. Sorry po? Beauty ball po na na skincare, yun po ang ginagamit ko. Pero for na toner. Okay. Ako po, ang pinaka-basic na mura lang din. Number 1, mag-sunscreen na po kayo kasi mukhang sensitive po yung skin natin. Ang out there na readily available, vitamin C.
Yan po, hyaluronic acid, yan po yung mga nakikita natin na readily available kahit hindi po kailangan ng magreseta ng doktor. Okay po siya. Ayun, yung cream na may vitamin C tsaka hyaluronic acid. Parati yan dun sa dark spots mo. Okay? O, sino pa? Ate ko rin dito sa akin, may gusto pong itanong kay Doc. Para po sa mga katulad kong graveyard ang trabaho or laging puyat, ano po yung pwedeng gamitin na makikita lang namin sa loob ng bahay? Yung natural. Halimbawa, aloe vera. Same, ako din po kasi yes, lagi pwede pong... din naman. Tea tree, aloe vera, yun yung mga readily available. Sunscreen, very important talaga. I keep stressing on sunscreen. Oo eh. Question po, additional. Kailangan po ba mag-sunscreen kung hindi naman lalabas ng bahay? Yes, very good question, yes. Kasi even the harsh lights, nakakaano talaga siya ng UV. Kailangan, it's a must, dapat part ng buhay talaga natin. Naku, talaga. Si Ryle naghahanda na. Lagi din po kasi Alam mo, akong mga puyat. lalaki, mas maarte sa babae. Basta hindi po ako mag-hormones. Ayan, Doc Kat, naku, kulang pa rin ang oras. Ako pa lang magkukonsulta, ubos na yung oras niya. Kasi libre. rin, diba? Doc, Libreng konsultasyon. Dahil ang dami po nating tanong pa kay Doc Kat, abangan po ninyo ang kanyang pag-Facebook Live to answer your questions. Abangan lang po ninyo ang schedule, oras at araw sa aming Facebook page. Doc Kat, thanks a lot! Sa Alagang Ate Kuring, from head to foot ang konsultasyon sa kalusugan. Kaya naman ang sakit na plantar fasciitis, binigyan natin ng solusyon. Kasama natin ngayon si Nicole Villegas. Nakakaranas siya ng tinatawag nga nating plantar fasciitis. At katabi niya, Dr. Irvan Teritan, orthopedic surgeon. Okay, Nicole, ipaliwanag mo ngayon nararamdaman mo kasi nararamdaman niya ng marami pero i-describe mo. Nag-start po to nung November 6 po. So may inatanan po akong event and then nag-mall po ako. Tapos pag uwi ko po ng bahay, akala ko po normal na sakit lang po siya ng paa. Pero after weeks po, hindi po talaga siya nawala. So ang nararamdaman ko po is yung sa pinakasakong po. Talaga pong pag po nakaupo kayo tapos tumayo kayo, masakit po siya. Iika-ika po kayo, ganun po. Yung sobrang sakit? Masakit po talaga Pero siya. ano yung masakit? Yung parang Yung pinakasakong lang po talaga. Oo, okay. Ano po yun, Doc? Nasa edad ba yun? Nasa mana-mana, sa magulang? So, yung plantar fasciitis, usually nakukuha yan doon sa mga age 40 to 60 years old. Tapos usually, hindi naman siya minamana. So nakukuha yan either sa trabaho mo, or trabaho mo na matagal ka nakatayo, or sa mga ibang deformity sa paa, kagaya ng mga flat foot na kagaya meron si Ma'am Nicole. Flat-footed ka. Yes po. What is the proper way to prevent it? So for plantar fasciitis, ang pinaka-ginagawa lang talaga natin dyan is lifestyle modification. No? So, ang pinaka-importante dyan, yung sapatos natin. So, kailangan kasi, kung flat-footed ka, for example, nag-recommend kami ng mga insoles para tumaas yung arc ng paa. So, yun ay nabibili lang naman. Minsan napapagawa. No? Pwedeng customize. Bukod doon, syempre, kailangan na din natin iwasan yung matagal na tayo. So, if matagal ka nakatayo, uupo ka. Diba? Bukod doon, ang pinaka-common na symptom kasi nitong plantar fascia yung sumasakit siya pag unang apak sa umaga. Sa mga nagtatrabaho na matagal nakatayo, ano po ang inyong payo sa kanila? Yun pa din po, yung proper footwear. Pero once na may signs na ng plantar fasciitis, kailangan na nila matuto ng mga stretching exercises. So usually, gine-refer namin niya sa rehab medicine para tumulong sa mga stretching exercises. Pero kaya din gawin sa bahay. May epekto rin po ba yung timbang ng isang tao sa pagkakaroon nito? Yung timbang may effect kasi may effect sa plantar fasciitis kasi ang nangyayari dyan, kung mabigat ka, mas mabigat ka kaysa sa normal, dun sa paa yung bagsak nun. So, baka mag-flat yung paa natin. Ang sinasabi po natin dito, hindi natin kailangang magdusa. Kailangan pakinggan natin ang ating katawan at kailangan kumonsulta. Hindi pwedeng i-online nyo lang yan, hindi ba? At kung ano-ano ang inyong i-research, di ba? So Doc, maraming salamat. Ano pong mensahe sa mga kamisis na tinitiis ang sakit? So, para sa mga ganito may plantar fasciitis, importante yung early recognition ng karamdaman, tapos wag na hayaan na lumala. Kasi yung mga ganitong karamdaman self-limiting, ibig sabihin naghihilom naman siya ng kusa,
medyo mas matagal lang kaysa sa normal, pero mag-heal siya. So kailangan lang ng cooperation din ng pasyente. Ayan na ang una niyong pasyente ngayong araw, si Nicole. Magbabayad nga Thank po you ako ng very much, Nicole. Magtanong ka na, libre yan. Thank you, Nicole Villegas at Dr. Urban Tan. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Ang sabi ni na Juliana at Buknoy sa social media bashing na naranasan nila. At work from home job opportunities tatalakayin sa Mrs. Wais. English only please topic kasama sina Inka Magnaye at Alvin Santos. At ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. May sinasabi si ate dito. Ang sarap, parang si Rai. Ano daw? Hindi nga na mailuwa yung saging! Para? Ate, this is a family show. Oh, kamusta po? Sarap po. Ba't ka namumula? Oo, bakit may namumula? Bahala ka dyan, baka Kamusta? ano. Naubos ka agad yung banana Q, ah. Thank you po. Ate, sinubo mo Binulisan yata niyo po? lahat.